Mariing ipinahayag ni Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos na hindi niya balak palawigin ang tigil putukan sa Iran na magtatapos na sa loob ng ilang oras. Dahil dito, handa ng Estados Unidos na magsagawa ng malawakang pag-atake sa Iran ngayong gabi. Kalaunan, hindi sinasadyang sinabi ni Donald Trump na pinalawig niya ang tigil putukan at di umano ay ngayon din mismo. Si J.D. Vance, ang pangalawang Pangulo ng Estados Unidos, ay dapat lilipad papuntang Islamabad para sa negosasyon sa mga Iranian kahit wala pang kumpirmasyon sa kanilang pagdalo. Si Donald Trump ay mukhang nalilito dahil sinabi niya noong linggo sa mga mamamahayag na dapat makamit na ang kasunduang pangkapayapaan sa Iran pagsapit ng Lunes. Noong Lunes ng umaga, sinabi rin niya na sandali lang, papunta pa lang si pangalawang Pangulo Vance sa Islamabad para sa negosasyon, pero sa Martes pa ito. Natapos na ang Martes at hindi pa rin nakaalis si Vance kahit saan. Biglang sinabi ni Trump na Miyerkules ng gabi, ika-22 ng Abril ang huling taning para maabot ang kasunduang pangkapayapaan. At sa kabuuan, hindi na rin naniniwala ang mga Pakistani na tagapamagitan na magkakaroon ng kasunduan sa malapit na panahon. At ang hiling na lang nila ay palawigin pa ni Donald Trump ang kanyang panibagong matinding ultimatum at deadline. Sa madaling salita, sa gitna ng lahat ng kaguluhang ito, pag-usapan natin na yon kung ano na nga ba talaga ang nangyayari sa mga negosasyon. Ako si Alexi Pecher. Tara, pag-usapan natin ang paksang ito. Pero bago tayo magsimula sa episode na ito, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel, mag-like, mag-iwan ng kahit anong komento, at huwag kalimutang mag-subscribe sa aking Telegram channel na Pechi News. Ang link ay nasa description ng video na ito. Ngayon, tinatawanan ng mga kanluraning analista si Donald Trump dahil ipinakilala niya ang konseptong fog of peace, kalintulad ng fog of war. May tinatawag na fog of war na lihim at malabo, pero si Trump ay may bagong termino, fog of peace. Bakit kaya? Nakakabaliw talaga ang mga sinabi ni Trump tungkol sa negosasyon sa Iran. Sinabi ni Trump na wala siyang espesyal na nais ipagpatuloy ang tigil putukan sa Iran matapos ang bagong deadline na dapat sanay ngayong gabi matapos, pero ngayon bukas ng gabi, Abril 22. Sa Kiev, alas 3 na madaling araw ito. Narito ang sinabi ni Trump, ayong gawin ito. Kaunti lang ang oras dahil habang papunta pa lang ang magkabilang panig, binigyan na agad sila ng go signal. Alam ko namang gagawin nila yon at wala silang ibang pagpipilian kundi makipag-usap. Parang basta na lang sinabi ang mga yon. Binalaan ni Trump na atake muli ang Estados Unidos sa Iran kung walang kasunduan agad sa Tehran. Narito ang kanyang pahayag. Inasahan kong bubombahin natin sila dahil iyon ang pinakamainam na gawin. Handa na tayong kumilos. Sabik ng lumaban ang mga sundalo at parehong ginamit ng magkabilang panig ang tigil putukan para mag-ipon ng supply. Malakas ang dahilan ng Iran na makipagkasundo sa Estados Unidos. Kamangha-mangha ang mga tao ron, ngunit uhaw sa dugo ang kanilang pamahalaan. Kung papasok sa kasunduan ng Iran, maaari itong muling maging isang malakas na bansa. Muli itong magiging isang kahangahangang bansa. Pero sa realidad, pinalawig ni Trump ang sarili niyang ultimatum sa tigil putukan, pero ginawa niya ito ng tuso. At nung linggo, sinabi ni Trump sa lahat ng mamamahayag na dapat nang makamit ang kasunduang pangkapayapaan sa Iran pagsapit ng Lunes. Noong Lunes ng umaga, siya ang nagbalita na pupunta si Vice Presidente ng Estados Unidos, J.D. Vance, sa Islamabad para sa negosasyon sa Martes. Sa huli, pagsapit ng alas 2 at kahit alas 3 ng hapon ng Martes sa Washington, hindi pa rin nakalipad palabas ng Estados Unidos si Vance. Gusto ni Trump na matapos na ang digmaan na yon at sa kanyang mga kondisyon, pero ilang oras na lang ang natitira bago matapos ang bisa ng tigil putukan. Kontrolado pa rin ng Iran ang kipot ng Hormuz. At hanggang ngayon, hindi pa nga nila maitakda ang kahit isang pagpupulong ang magkabilang panig. Wala pa ngang napagkakasunduan kahit ano. Kaya naman, maaring lumawak pa ng husto ang bigmaan. Inilatala ng Axios ang sinabi ng White House representative. Heto ang sipe. Nagsawa na si Donald Trump. Gusto niyang matapos na ito at ayaw niyang kontrolado ng Iran ang kipot at gitnang silangan. Hindi niya gusto na ginagamit nila ito laban sa atin. Ayaw na niyang makipagdigma, pero lalaban siya kung mararamdaman niyang kailangan. Ngayon, tila basta na lang pinahaba ni Tusong Donald Trump ang sariling deadline. Ang pinaka-interesante, ikaw, ako at marami pa, halos hindi napansin kung paano pinahaba ni Trump ang sariling tigil putukan kahit sinabi niyang ayaw niya itong palawigin pa. Paalala lang, opisyal na itinakda ang 2 linggong tigil putukan noong ika-7 ng Abril.
Ayon sa mga plano, ang tigil putukan ay dapat matatapos ngayong araw, ika-21 ng Abril sa huling bahagi ng gabi. At kahit na mahirap makamit ang isang ganap na kasunduan sa ganitong kaikling panahon, maaari ring pumayag si Trump na palawigin ang panahon kung may mga palatandaan ng pag-usad. Noong bisperas, dinagdagan ni Trump ng isang araw ang sarili niyang deadline. Bagamat matatapos na ang 2 linggong kasunduan sa tigil putukan sa Martes, lumabas si Trump noong Lunes at inanunsyo na ang deadline ay inilipat sa gabi ng Miyerkules. Kahit sinabi niyang ayaw niyang palawigin ang tigil putukan kahapon, pinalawig pa rin niya ito. At gusto kong bigyang diinan Biyernes ang positibong pahayag ni Trump tungkol sa nalalapit na kapayapaan at sinabi pa niyang maaabot ang kasunduan sa loob ng 1 o 2 araw ay tila kapanipaniwala. Bakit? Noong panahong iyon, inanunsyo ni Abbas Araghchi, ministro ng Ugnayang Panlabas ng Iran, na ganap ng bukas ang kipot ng Hormuz. Nagsaya ang mga pandigdigang merkado, bumagsak ang presyo ng langis, pero sa loob lang ng 24 na oras, parang muling nawalan ng kontrol ang sitwasyon at muntik nang sumiklab ang digmaan. Ilang oras matapos ianunsyo ni Araghchi noong Sabado na bukas na ang kipot, pinaputukan ng Islamic Revolutionary Guard Corps ang mga oil tanker na nagtangkang tumawid dito na ang dahilan ay ang pagtanggi ni Trump na alisin ang sariling blockade ng Amerika. Itinuring ito ng mga opisyal ng Amerika bilang patunay ng hidwaan sa pagitan ni Mohammed Bagher Ghalibaf, tagapagsalita ng parlamento, at General Ahmad Vahidi ng Islamic Revolutionary Guard Corps. Lumabas na akala ng delegasyon ng Amerika na sina Ghalibaf at Araghchi ang tunay na napapasya at pwedeng kausapin para sa negosasyon. Sa totoo lang, sina Ghalibaf at Araghchi ay pawn lang at ang lahat ng desisyon ay ginagawa ng pamunuan ng Islamic Revolutionary Guard Corps na tutol sa kasunduan sa Amerika at hindi nakilahok sa negosasyon. Sinasabi ng mga opisyal ng Amerika na may totoong hidwaan na yon sa mga grupong ito sa Tehran at hindi pa rin alam kung sino ang mananalo. Kahit sa Tehran, hindi rin nila alam kung sino ang tunay na namumuno, mga politiko, mambabatas, diplomatiko o mandirigma ng Islamic Revolutionary Guard Corps. Matapos ang 24 na oras, pinalala ng Estados Unidos ang sitwasyon noong Linggo sa pag-atake at pagsakop sa barkong kargamento na may bandila ng Iran sa labas ng Strait of Oman. Pero sa totoo lang, ang mga patuloy na komento ni Donald Trump, sila talaga ang lalong nagpalala ng kalituhan dahil siya ay palipat-lipat sa pagitan ng pagbabanta at optimismo. Maging tapat tayo kahit sa hindi pagiging tapat. Habang ang kanyang mga negosyador ay nag-aalok na i-unfreeze ang $20 bilyong na assets ng Iran kapalit ng mga reserba ng uranium ng Iran at tinatalakay ang pansamantalang moratoryo sa pagpayaman ng uranium, si Trump ay ganap na maling naghayag sa publiko na pumayag na raw ang Iran na isuko ang kanilang mga reserba at pagpayaman ng uranium. Sabi nila, hindi naman daw kailangan i-unfreeze ang pondo para rito. Paalala lang, ito ang sinabi ni Trump. Nang mag-deadlock ang negosasyon, naglabas si Trump ng sunod-sunod pang mas magkakasalungat na pahayag kung sino sa kanyang team ang pupunta sa Pakistan at kailan. Noong una, hindi sasama si J.D. Vance. Ayon kay Trump, sina Witkoff at Kushner lang ang pupunta. Pagkatapos, pupunta na rin si J.D. Vance sa Pakistan. Pagkatapos, ayon kay Trump, si J.D. Vance ay nasa Erena at ang kanyang eroplano ay malapit nang lumapag sa Pakistan. Lumabas na si J.D. Vance ay hindi pala sumakay sa eroplano. At sa kasalukuyan, wala pang lumipad kahit saan. Sinabi ng Iran na palaging nagsisinungaling si Trump. Pagkalipas ng 2 araw, muling nagbanta si Trump sa Iran na sisirain ang kanilang mga tulay at planta ng kuryente kahit may kasunduan na siya noong Biyernes. Pinaghinalaan ng Tehran na ito ang tunay niyang layunin at ang diplomatikong negosasyon ay tabing lang para sa biglaang pag-atake. Ayon kay Pangulo Masoud Pezeshkian ng Iran, sa Iran may malalim na makasaysayang kawalan ng tiwala sa mga kilos ng gobyerno ng Estados Unidos. Ang magulong mensahe ng mga opisyal ng Amerika ay nagpapahiwatig na gusto nilang sumuko ang Iran, ngunit hindi nagpapasakop sa puwersa ang mga Iranian.
At ang problema ay, sa kabila ng pahayag ni Donald Trump, Ni minsan ay hindi pumayag ang mga Iranian na tuluyang itigil ang pagpayaman at hindi rin sila kailanman pumayag na ipasa ang uranium na ito sa Estados Unidos o sa alinmang ibang bansa. sinabi na ni Trump na pumayag ang Iran sa lahat ng ito. Ngayon, ayon sa mga kinatawan ng administrasyon ni Trump, Malamang na i-unfreeze ni Trump ang mga ari-arian ng Iran kung magkakaroon ng kapaki-pakinabang na kasunduan. patuloy namang tinitiyak ni Trump na hindi siya gagawa ng ganong hakbang. Samantala, si Trump at ang kanyang koponan ay kasalukuyang tinatalakay kung paano ito muling ipagpapatuloy. Ang muling pagsisimula ng kampanya militar kasama kung dapat sakupin ang mahalagang isla ng Hark. Ayon kay Trump, matatapos ang pambobombang nagsimula noong Pebrero 28 sa loob ng 6 na linggo at siniguro niya ang pagtapos nito sa takdang panahon. Ngunit ayon sa mga opisyal mula sa kanyang administrasyon, maaaring ito lamang ang unang yugto ng digmaan at maaaring may mas aktibong yugto pa sa hinaharap. Kahit pinalawig ni Trump ang pagluwag sa mga paghihigpit, mukhang hindi pa rin magkakaroon ng kasunduang pangkapayapaan sa Miyerkules ng gabi. Dito ko tatapusin. Ibahagi ang opinyon at konklusyon sa comment sa episode na ito. Mag-subscribe, pindutin ang kampanilya at mag-like. Kung susuportahan nyo ang YouTube channel na ito, lubos akong magpapasalamat. Maaari ninyo itong gawin sa pamamagitan ng anumang donasyon o bayad na subscription bilang sponsor gamit ang mga link at detalye sa description ng video na ito o sa QR code na makikita ninyo. Hanggang dito na lang. Ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.